Maayos na nga pala yung tulog at gising ko sa umaga mula nung magdesisyon kaming maghiwalay ng kabit kong muntanga. Toxic kasi yung relasyon namin kaya hindi talaga kayo magtatagal kapag ganun. Yung tipong magchat-chat lang siya kapag gusto niyang magpabaon. Hindi naman po pwede na lagi na lang ganon. Hindi naman porkit nangabit ka lagi ka na lang kakain ng pansit canton. Oh shit! Oh shit! Minsan kasi ang gusto ko lang naman ilumabas tayo, kumain, manood ng sine at mag-enjoy. We, sabi? Sabi daw. At isa nga sa mga teknik ng mga kabit dito sa abroad kapag nakikipag-video call sila sa mga asawa nila, nakatago yung kabit sa likod ng camera. Wedding nga. Oo nga. Noong isang araw nga habang nag-grocery ako, may nakita akong motor na nag-aantay sa labas. Tapos sa hindi kalayuan, may nakita akong babae naka-video call yung asawa. Ang ipinagtataka ko lang, after makausap ng babae yung asawa, aba, sa motor sumampa. Tapos ang higpit panang yakap niya, gago talaga. Ginagawa mo? Kaya yan ang gusto ko dito sa Taiwan, pinapublic ang kawalang yaan. Oh, baka sabihin nyo na naman sa akin, ang dumi ko mag-isip. Baka kaibigan lang or pinsan. Gago ka ba? O sadyang tanga ka? Tampalin kaya kita ng burot animal ka na magtigil ka. Lagi yung tatandaan na lahat ng kawalang yaan ay may katapusan. Hindi permanente ang pagiging kabit, kaya ka lang naman niya pinatulan dahil ikaw yung mas malapit. Kapag dumating na yung panahon na mahina na yung katawan mo at nag-uumpisa ka ng magkasakit, itaga mo to sa bato, sa isang kisap mata lang, meron ka ng kapalit. Yan ang magiging karma mo, kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung kalokohan mo hanggat maaga pa. Kaya kung niloko ka rin ng kabit mo, tara, usap at kita tayo. Lokohin din natin yung kabit mo.